Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So exactly 7 days to go. Pasko na mga kadabarkads. Ano ba yung Christmas wish mo? Siyempre wala tayong ibang wish kundi maging masaya at mabuo sama-sama ang pamilya sa darating na Kapaskuhan. Samantalang may good news po ang Itbulaga para po sa mga user ng Umami Burst. At pwede pa kayong manalo ng tumataginting na 5,000 pesos. Ano-ano ba yung pwedeng gawin? Una, picturean ang sarili at ang inyong Umami Amazing na lutuin. Number 2, i-comment yan sa designated McCormick Umami Burst post na makikita po sa TBJ Facebook page. At pangatlo, i-like at i-follow ang McCormick Friends and Flavor Club at TBJ Facebook page. May chance kayong manalo ng 5,000 pesos. Samantalang bago ang lahat, happy birthday muna sa isa sa mga singing queens natin na nagdiriwang po ng kanyang kaarawan ngayong araw. December 18, 2025. Walang iba kundi po si SQKZ. Sana ay mas tumagal pa nga po sila dito sa Itbulaga at sa mga nagtatanong bakit wala daw po ang therapy. So tatapusin lang po ang mga ninong-ninang performance at ibabalik na din po ang therapy. Nagbigay daan lamang po ang therapy para sa ninong at ninang kasi kung isisingit po ang therapy, mag-overtime na po ang Itbulaga. Hilinga ng marami, sana po ay madagdagan ng oras ng Itbulaga sa dami ng sponsors ng naturang programa. Samantalang pag-usapan naman natin ang kaganapan dito kay Jerome Ibardome sa mga nakakamiss po sa kanya. So nag-share po si Jerome ng short video na kung saan plinex niya nga po yung nabili niya na Beyblade na box. Parang 3 years pa ata to pero binili niya pa din mga kadabarkads. So nakakatuwa lang kasi yung mga gusto niya, yung mga pangarap niya lang bilhin noon, 'di ba nabibili niya na ngayon kahit medyo late na, kahit college na siya ngayon, nabibili niya pa din. Tunay nga mga kadabarkads na bata pa itong si Jerome Ibardome kasi naglalaro pa po siya ng Beyblade mga kadabarkads at tuwang-tuwa naman po siya. So kahit na late, at least 'di ba nabili niya pa din po 'yon sa kanyang pagsusumikap, 'di ba dito po sa entertainment industry at wala tayong ibang hangad kundi kay Jerome Ibardome kundi mas makilala siya at mas magtagumpay sa kanyang buhay ngayon. And speaking of Jerome Ibardome mga kadabarkads, ipapaalala ko lamang po na December 21, 2025 ang kanyang solo concert. 7 p.m. po yan. Dito yan sa LBC Resto Bar, Lolomboy, Bukawi, Bulacan. Sa mga gusto pong bumili ng ticket, contact Christina Ignacio. Andyan po yung contact number niya mga kadabarkads. Meron pa sigurong natitirang ticket. Kaya i-grab nyo na yan mga kadabarkads. Samantalang usapang Anjo Eliana naman tayo mga kadabarkads. Ito na ang pinakaantay ng lahat, ang magiging hatol po ni Anjo Eliana sa taong 2026. Ayon nga po sa nag-reading kay Anjo Eliana na isang sikat po na reader na by 2026 kakaharapin ni Anjo Eliana ang mga kaso na isasampa po sa kanya. Yun ay kung hindi siya magpapakumbaba, meaning may hilot pa ni Anjo Eliana ang lahat. Pwede hindi siya masampahan, yun ay kung personal siyang hihingi ng tawad sa mga nasaktan niya. Mag-public apology siya nang wala pong halong pananakot. Ganon. Alam naman natin na kahit papaano may pinagsamahan pa din sila ng Dabarkads kaya pwede siyang mapatawad. Yun ang susi. Pero pagdating daw sa career, walang-wala ng career si Anjo at matagal na nating alam yan. Laos na talaga siya kaya nga niya ginagawa yung mga ingay na ganito, 'di ba? Kasi laos na itong si Anjo Eliana. Itong sinabi naman po ng reader kay Anjo ay gabay lamang. Kaya pwede pa si Anjo Eliana makapagdesisyon para sa sarili niya. Kung bagay hula lamang yan, pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Nasa kanya talaga nakasalalay ang lahat. Yun ay kung gugustuhin niya. Kaya kung mapapanood po ni Anjo Eliana itong reading sa kanya, nitong si Mamu sa vlog po ni Romel Chica, pwedeng pwede ka pang
makapag-isip. Hindi pa naman huli ang lahat, Angeliana. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Cadaver Cards ang tungkol nga doon sa paghilot po ng ABS-CBN sa TV5. 'Di ba ayon sa ating update kahapon, ayon yan sa nakalap po ng PEP na hinihilot, nakikiusap ang ABS-CBN na baka po pwedeng maayos, 'di ba? Yung partnership nila, pero hindi na po naayos mga Cadaver Cards. Nagsettle na lamang po ang ABS-CBN ng kanilang kulang na bayad sa TV5 at tinapos na din po ang kontrata. Pinutol na din mga Cadaver Cards. At ayon nga po dito sa inilabas na statement ng ABS-CBN, AMBS Inc. licensing agreement with ABS-CBN to air Kapamilya Channel on all TV starting January 2. Ibig sabihin, lumipat na po ang ABS-CBN maging ang kanilang programa. Simula po January 2 yan mga Cadaver Cards. Pero maganda dito, nakapag-settle naman sila ng utang or ng pera na dapat talaga ibabayad nila noong October pa kay Mr. MBPR sa TV5. Sabi nga dito, Advanced Media Broadcasting System Inc., AMBS, which owns and operates all TV, has obtained a license from ABS-CBN to air the Kapamilya Channel on all TV effective January 2026. Starting on the state, all TV audiences will be able to watch their favorite ABS-CBN show like Everyday Batang Quiapo, Roja, What Lies Beneath, The Showtime, As of TV Patrol, and more. Prime ABS-CBN programs will continue to be available on A to Z with its Showtime and Play Big Brother's Celebrity Collab 2.0 airing on GMA. The move comes after TV5 decision to terminate na po ng TV5 ang content agreement effective January to 2010. ABS-CBN has settled its obligations with TV5 Media Quest in accordance with each party agreement. We thank Mr. Manny B. Pangilinan and TV5 for providing a home for some ABS-CBN programs since 2021. AMBS has been a partner of ABS-CBN since 2024, carrying selected ABS-CBN programs including iconic Kapamilya show under the Jeepney TV brand as well as its Showtime and TV Patrol. We remain committed to serving our audiences by bringing stories, news, and entertainment that bring love, joy, and hope to Filipino families. Maraming salamat, Kapamilya. So, yan po yung final decision ng TV5 at ng Media Quest na i-terminate na po ang content agreement ng ABS-CBN sa kanilang istasyon. So, may plano na rin po kasi mga Cadaver Cards ang TV5 na mas palakasin ang naturang network at sila na talaga yung magpo-produce ng mga sarili po nilang programa na which is good para sa TV5. So, anong sa inyo dito mga Cadaver Cards? Please comment down below and maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay dito po sa ating channel.